Parang kulungan. Yan ang deskripsyon o paglalarawan ng isang pastor. Ang pangalan si Pastor Hannah Masad sa lugar ng Gaza. Siya ay pinuno o founder ng Christian Mission sa Gaza at dati siyang pastor ng Gaza Baptist Church. Marahil ayon sa ulat, iisa lang ang evangelical church sa Gaza. At ito ang kanyang paliwanag sa kanyang nakita at karanasan sa lugar na iyon. Ito ay nag-umpisa doon pa lamang sa pag-uumpisa ng pagsakop ng Israel sa Gaza dahil sa hangarin nitong kunin ang kanilang mga hostages at upang bigyang paghihiganti at hustisya ang mga ginawa ng mga Hamas. At marahil hindi ko alam kung ganito ang kaisipan ng mga Israelita noong panahon na sila ay nasa panahon ng mga hukom noong panahon na yon. Bagamat sila ay dinala sa isang lupang pangako, subalit alam natin ang kwento sa aklat ng mga hukom na ang Israel ay dumaan ng sari-saring hirap, pag-uusig ng kanilang mga kalaban dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. At marahil sa mga ilang yugto na kanilang pinagdaanan bilang bayan ng Diyos ay ganito. Hindi sila makalabas, nandun sila sa lupang pangako, ngunit tila masalimuot ang kanilang sinapit. Ngunit alam natin na ang dahilan nito ay hindi sila naging tapat sa mga alituntunin, sa mga utos ng Diyos sa kanilang bayan. At sa ating patuloy na pag-aaral at pagtutunghay sa mga aklat ng mga hukom, nandito na tayo sa 10 kabanata kung saan sa gitna ng mga kaguluhan ay tila mayroong kaginhawaan ang bayan ng Israel sa mga kanilang pinagdaan ng hirap dahil sa mga pinuno na hindi lamang mahihina kundi hindi rin naging tapat sa kabila ng mga pagpapalang ito na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Kaya muli, titingnan natin ang isang yugtong ito at nawa makakuha tayo ng mga aral upang sa ating panahon, sa ating buhay bilang iglesia at mga mananampalataya ay magkaroon tayo ng kaliwanagan at karunungan sa ganitong mga kapanahunan. Muli, anyayahan ko kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga hukom, kabanatang 10, 6 na talata ang ating titingnan o babasahin upang maintindihan natin at maunawaan natin ang ibig ituro ng Diyos sa ating kalagitnaan. Judges 10 verses 1 to 6. Mga hukom, talata at kabanatang 10, talatang 1 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ni Abimelech bumangon upang iligtas ang Israel si Tola, na anak ni Pua, na anak ni Dodo, na lalaking mula sa Isakar, at siya'y nanirahan sa Samir, sa lupaing maburol ng Ephraim. Siya'y naghukom sa Israel ng 23 taon, pagkatapos siya'y namatay at inilibing sa Samir. Pagkatapos niya'y bumangon si Jair na Gileadita, na naghukom sa Israel ng 22 taon. Siya ay may 30 anak na lalaki na sumasakay sa 30 asno. At sila ay may 30 lungsod na tinatawag na Havot Jair hanggang sa araw na ito, na nasa lupain ng Gilead, at namatay si Jair at inilibing sa Kamon. Talatang 6, ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon. At naglingkod sa mga Baal, kay Astarte, sa mga Diyos ng Syria, Sidon, Moab, at mga Amonita, at sa mga Diyos ng mga Filisteo. At pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. Yan po ang salita ng Diyos. At Marahil hindi natin alam o hindi alam ng karamihan, ngunit ayon sa mga pagpapaliwanag ng mga ilang manunulat,
may dalawang pagkikilala sa mga hukom. Meron tayong tinatawag na minor and major judges. Tulad ng mga sulat ng mga propeta, meron tayong minor at major prophets. Hindi ibig sabihin na mga mahihinang klase ang mga propetang ito o ang mga hukom na ito. Marahil pare-pareho ang kanilang ginawa. Ngunit ang paliwanag nito ay dahil mas maiksi yung nakasulat sa kanila. Konti ang ating alam o ang pagpapaliwanag ng nakasulat sa mga hukom na to at maging sa mga propeta. Ang minor judges ay hindi parte ng siklo ng pagbulusok kung saan humirang ang Diyos ng mga major judges. Ang panahon ng mga minor judges ay nagbibigay ng ilang tagubilin sa pagitan ng mga panunungkulan ng major judges. At marahil yung unang nakita natin dito sa mga minor judges o napagdaanan natin ay si Shamgar. Ngayon, dalawang minor judges na tinatawag ang binigyang daan ng may akda sa gitna ng dalawang major judges na si Gideon o si Jerubbaal at si Jephthah. Ngunit kapansin-pansin na sa gitna ng magulo at masalimuot na yugto ni Gideon, yung ating nakaraang mga pinag-aralan, at Jephthah ang susunod, isang matahimik at mapayapang panunungkulan ang paglalarawan ng may akda ayon sa pagtawag kay Tola at Jair. At binanggit sa atin dito, ito ay sa loob ng 45 taon na maayos at katahimikan. Tila maayos ang takbo ng bayan, ngunit hindi ito umabot ng 50 taon kung saan pinagdiriwang dito yung tinatawag na Jubilee, communal rest. Ngunit ganitong mga panahon ay laan ng Diyos ayon sa kanyang probidensya para sa kapahingahan ng kanyang bayan dahil sa kanyang habag. Ito ay inilagay ng may akda upang ipakita sa atin na sa gitna ng masalimuot na pinagdaraanan ng Israel dahil sa kanilang katigasan ng ulo at pagkakasala, merong kapahingahan. Nilaan ang Diyos para sa kanyang bayan. Kaya ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa ating kalagitnaan. Sa gitna ng kaguluhan ng buhay, ang Diyos ay nagbibigay ng kaginhawaan para sa kanyang bayan, buhat sa kanyang kahabagan ayon sa tipan. Amidst life's turmoil, God providentially grants times of relief for His people out of His covenant mercies. Sa gitna ng kaguluhan ng buhay, ang Diyos ay nagbibigay ng kaginhawaan para sa kanyang bayan, buhat sa kanyang kahabagan ayon sa tipan. Ang mga panahon ng kaginhawaan ay ayon sa probidensyang pagsasaayos ng Diyos sa kabila ng paulit-ulit na pagtalikod ng Israel o ng kanyang bayan. Ang kagandahang loob ng Diyos ay marapat na unawain natin sa isang marunong na paraan. Itinuturo sa pamamagitan ng dalawang hukom na ito ang dalawang katotohanan upang sa panahon ng kaginhawaan, maging maingat tayo. Maging maingat tayo magkaroon ng balansing pagtitimbang. Dito titingnan natin isang positibo at isang negatibong aral. At ganito ang dalawang bagay na gusto kong tingnan natin. Magalak sa kaginhawaan mula sa ganap na pagkawatak-watak o pagkawasak. Rejoice in relief from total disintegration or destruction. At pangalawa, mag-ingat sa panganib ng mapayapang pagkakampante. Beware of the danger of peaceful complacency. Dalawang bagay ang titingnan natin. Una, magalak sa kaginhawaan mula sa ganap na pagkawatak-watak o pagkawasak. Limitado ang impormasyon na binigay sa atin mula kay Tola. Ninuno, angkan, tirahan, haba ng panunungkulan at lugar ng kanyang kamatayan lamang ang ating nabasa. At ang buhay ay at dito pinakita rin sa atin, ang buhay ay nagpatuloy ng maayos para sa hukom na ito. Para bang walang pagpapaliwanag sa mga nangyari, walang labis na kagalakan, kabalisaan o maging tagumpay ang ating nabasa. Ngunit
merong susi sa bahagi ng salitang ito na ating marahil pwedeng kunan ng pansin. Ang una o pangbungad na binanggit diyan ay pagkatapos ni Abimelech. Ibig sabihin, nagbigay ng kaginhawaan ang Diyos sa Israel pagkatapos sa masalimuot na panunungkulan ni Abimelech na anak ni Gideon o ni Jerubbaal. Ang dahilan? Upang iligtas ang Israel. Walang kaaway o walang mga api ang binanggit. Ang salita ay nagpapaalala sa ng mga salitang ito ay nagpapaalala rin sa atin sa nakalipas na pag-aaral natin patungkol kay Deborah. Sa kabanatang 4, talatang 4 hanggang 5, kung saan sa panahon na yon ay naging magulo rin ang Israel. Ngunit dahil kay Deborah at ngayon kay Tola, ito ay nagbibigay ng matatag na pangangasiwa. Sa makatuwid, iniligtas sa pagkawatak-watak o pagkawasak ang bayan ng Diyos. Anong matututunan natin? Ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang bayan mula sa pagkawatak-watak o pagkawasak ay mula sa biyayang habag ayon sa tipan. God grants preservation of His people from disintegration or destruction out of His gracious covenant mercy. Tiyak na matindi ang kaguluhan at kasamaan mula sa 3 taong panunungkulan ni Abimelech. 3 taon na madilim, mapinsala, at mapanganib na yugto sa kanilang kasaysayan. Marahil sa mga tao naroon sa panahon na yon, hindi nila makakalimutan ang hirap na pinagdaanan nila. Parang 3 dekada ang katumbas ng hirap at pasakit, di ba? Pag dumaraan tayo, parang sinasabi natin, pinagdaanan ng bagyo. Parang sinasabi natin, total devastation. Muling pagtatayo at pagtataguyod ng mga institusyon at relasyon na nawasak dahil sa kasalanan at kaguluhan. Ngunit, ang kaginhawaan na nakamtan ng Israel ay hindi dahil sila'y karapat-dapat o naging isang mabuting bayan, kundi isang sukatan ito ng kabutihan ng Diyos para sa kanyang piniling bayan. Alam natin na hindi karapat-dapat ang Israel para nito. Alalahanin natin na ang kwento ng aklat ng mga hukom ay hindi patungkol sa isang bayan na tapat at masigasig na tumutupad sa kanyang tipan, sa kanyang Diyos. Ito'y di naging matapat sa pagsunod ng mga utos at tagubilin bilang mga pinaburan ng Diyos. Ang katotohanan ay tuwing sila'y iniahon ng Diyos mula sa pag-uusig at pananakop ng mga kaaway, sandali lang itong susunod. Ngunit muling babagsak sa mas malalim na pagkalubog ng pagkakasala. Di ba ito yung tinatawag natin ng siklo ng pagbulusok ng bayan na ito. Hindi lang ito isang ordinaryong paulit-ulit, kundi pabagsak ng pabagsak. Hindi ito sa pagtino ng bayan. Kaya sa gayon, mabilis nating kinukundina ang Israel sa pagkakasala nito. Di ba? Una nating maisip o una nating maging tugon ay dapat lang sa Israel ang kanilang pinagdaanan. Kaya lang sa gayong dahilan, mabilis din nating kinukundina ang kapatid na nagkasala. Minsan, mas masahol pa tayo sa pagtuligsa, sa paghamak o pagkundina kaysa sa Diyos. Tandaan natin, ikaw at ako ay kinahabagan, binangon at inaakay ng Diyos tulad ng Israel ayon sa pag-ibig at katapatan niya sa tipan. Hindi rin tayo lubos na kaibig-ibig ng Diyos, ngunit ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang tipan sa atin, tayo ay patuloy na inaakay ng Diyos upang tayo ituwid at patuloy na mamuhay para sa Kanya. Sa ating panahon muli, nandiyan na naman ang debate ng mga kongresista at senado patungkol sa pag-amyenda ng konstitusyon.
at talagang maaanghang ang batuhan ng mga akusasyon ng dalawang kapulungang ito. At masasabi ng iba ay hindi na yata nila ipinapamuhay yung interparliamentary courtesy sa Kongreso. At may paghahamak marahil sa bawat bahagi ng ating Kongreso. At dahil marahil ang dahilan nito ay wala silang tiwala sa isa't isa. So anumang ang kanilang gustong isulong upang i-amyenda ang ating konstitusyon. Ngunit hindi natin pwedeng akusahan ang ating Diyos ng hindi at pagdudahan siya sa kanyang mga hangarin, dahil ang hangad ng Diyos ay kabutihan para sa kanyang bayan. Hindi niya hangad ang ating kasiraan, hangad niya na mapabuti tayo sa kanyang mga hangarin. Kaya ang hamon nito sa atin, nawa ang kaginhawaan mula sa pagkawatak-watak o pagkawasak ay magdulot ng kagalakan at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. May the relief from disintegration or destruction bring joy and trust in God's faithfulness. Na si Tola ay mula sa angkan ni Isakar. At sa buong aklat ng mga hukom, iilang beses lang binanggit o 3 beses lang binanggit ang angkan ni Isakar. Bukod dito, ito ay binanggit sa awit ni Deborah at Barak sa kabanatang 5 at talatang 15. At ganito ang sinabi, ang mga pinuno sa Isakar ay dumating na kasama si Deborah at ang Isakar ay tapat kay Barak. Sila ang ibig sabihin nito, sila ay naging kabilang sa mga angkan na tumugon sa panawagan ng pagtulong sa paglaban ng kaaway. Iilan sila sa mga angkan o lipi na tumugon sa panawagan. Katapatan ang pangunahing katangian ng angkan na ito. Ang kanilang katapatan ay nagbunga ng mga papalang nakamtan mula sa kamay ng Diyos ayon sa kanyang mabuting kalooban, at handa silang maglingkod ng may kagalakan sa Diyos. Nawa ang nag-iingat na biyaya ng Diyos ay umakay sa atin sa masaya at tapat ng paglilingkod sa Kanya. Saan pa natin makikita ang pagpapaliwanag kung ano yung paano natin makilala ang lipi ng Isakar? Sa unang Kronika 12 talatang 32, ganito ang patotoo ng lipi ng Isakar ayon sa talatang ito. Sa mga anak ni Isakar na nakakaunawa ng mga panahon upang malaman kung ano ang nararapat gawin ng Israel. Sa puntong ito, may pagtatalaga o itatalaga si David bilang hari, at ang lipi ni Isakar ay isa sa tumugon. Sa kanilang karunungan, sa kanilang pagkaunawa sa panahong iyon, sila ay tumulong at nagpasakop sa panunungkulan ni David. Marunong na pagkaunawa sa mga panahon ng Diyos. Sila ay alerto at handang maglingkod, sensitibo sa gawain ng Diyos at sa mga pangangailangan nito. Ngunit, ano ibig sabihin sa pangalan ni Tola? Kakaiba ang ibig sabihin ng pangalan niya. Ang pangalan niya ay ibig sabihin ay worm or uod. Ngunit, ang binanggit kanina sa ating una pagbasa, ito ay nagbanggit ang may akda ng pagkatapos ni Abimelech. Ang ibig sabihin ng may akda, inaanyayahan ng may akda ang mambabasa na bigyang kahulugan ang hamak na taong ito sa likuran ng mapaghangad at mapagpanggap na anak ni Gideon o Jerubbaal. Si Tola ay tahimik na naglingkod sa bayan at siya naging pagpapala sa Israel sa panahon na yon. Ganito din ang pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan. Ito rin ang
pangalan na binigay ng Diyos kay Jacob sa Isaiah 41, talatang 14, ganito ang sinasabi, "Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob." Ano ba ang uod? Mahina? Mabagal? Walang kakayanan? Yan ang description ng mga anak ng Diyos. Subalit, ano ang pangako ng Diyos sa kahinaan ng kanyang bayan sa karugtong na talatang ito, talatang 14 sa Isaiah 41, "At kayong mga lalaki ng Israel, aking tutulungan ko, sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel." Anong sinasabi ng Panginoon sa pangyayaring ito o sa pagpapaliwanag niya kay Jacob bilang uod? Ang sinasabi niya na tinitiyak ko sa inyo na ako ang iyong kalakasan, gabay, bantay at kaligtasan. Ito ang pagtitiyak ng Diyos para sa kanyang bayan na inibig. Ngunit itong uod din ang paglalarawan kay Kristo. Ayon sa mga awit ni David, 22, talatang 6, "Ngunit ako'y uod at hindi tao. Inukot siya ng mga tao at hinahamak ng bayan." Ito ay paglalarawan ng kamatayan ni Jesus sa krus ayon sa interpretasyon ng mga New Testament writers. At ganito ang ginawa ng Diyos sa atin. Tayo na hindi karapat-dapat ay inibig. Kaya ang isang makasalanan na walang katiyakan sa kanyang buhay, na nasa ilalim ng puot ng Diyos, ay merong pag-asa ng kaligtasan dahil sa Panginoong Hesus, na siya ang uod na pinako sa krus para sa kaligtasan. At maging sa ating mga anak ng Diyos, ang pag-asa natin ay ang patuloy na pag-iingat, gabay at proteksyon ng Diyos sa kabila ng ating pagkakasala. Ngunit marahil ang dahilan kaya hindi natin lubos na uunawaan o lubos tayong nagtitiwala ay dahil hindi natin gaano kakilala ang ating Diyos. At yan ang nakakalungkot sa mga tinatawag na Kristiyano o sa ilang mga Kristiyano, hindi nila kilala ang Diyos nila at ang anak ng Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Si A.W. Tozer, ayon sa kanyang aklat Knowledge of the Holy, ganito ang sinasabi, "It is impossible to keep our moral practices, our outward attitudes right, while our idea of God is erroneous and inadequate." Ibig sabihin, kung mali ang iyong pagkaunawa sa iyong Diyos o may kakulangan o hindi sapat, natural. Ganon ang magiging reaksyon mo. Wala kang marahil na pagtitiwala o ikaw ay madaling maligalig dahil sa mga hamon at pagsubok at lalo na ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ito nawa ang maging paalala sa atin na magalak tayo sa ginhawaan dahil ito ay pabor ng Diyos sa atin upang hindi tayo mawasak at hindi tayo tuluyang masira. Ngunit pangalawa, mag-ingat sa panganib ng mapayapang pagkakampante. Beware of the danger of peaceful complacency. Limitado din ang impormasyon mula kay Jair. Ang sinabi rito ay siya mula sa Gilead, isang silangang bahagi ng Jordan, at binanggit ang panunungkulan at lugar ng kanyang kamatayan. Ngunit marahil may alam tayong mas kakaunting may lamang ito dahil binanggit dito ang 30 anak na lalaki na nakasakay sa 30 asno at 3 lungsod na pinamumunuan nito. Bukod sa mapayapa ang panahong ito, pinapakita rito na may agda ang kapangyarihan, kayamanan at malawak na impluwensya nito sa buong Havot Jair. Subalit sa yugto na ito,
ang nagbibigay daan, ang yugto na ito ay nagbibigay daan sa kasunod na yugto ng pagtalikod ng bayan ng Diyos. Yun ang binasa natin sa talatang 6. At kung babasahin ninyo sa susunod na mga talata, makikita natin ang galit at puot ng Diyos dahil sa bayang ito. Dahil sa kasunod na yugto ay ang pagtalikod ng bayan ng Diyos pagkatapos ng 45 taon na kaginhawaan. Sa kabila na maayos na panahon at masaganang pamumuhay, tila mapanganib ang naging resulta sa kasunod na yugto. Ito ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig o binibigyan tayo ng pahiwatig ng may akda. Ang mga panahon ng kaginhawaan o kasaganaan ay may panganib na naglalagay sa bayan ng Diyos sa mapayapang pagkakampante. Times of comfort and prosperity are dangers that puts God's people into peaceful complacency. Muli, ayon sa awit ni Deborah at Barak sa Kabanata 5, talatang 17, ganito ang paglalarawan nito sa reaksyon ng Gilead sa panawagan ng pagtulong laban sa kaaway. Ang sabi riyan, ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Jordan. Anong ibig sabihin nito? Nung nanatili sila sa kabila ng Jordan, hindi sila tumugon sa panawagan. Kung saan may pinakamataas na papuri sa lipi ni Isakar, pagkundina naman sa mga lipi sa mga lipi na nakatira sa Gilead. Hindi kumilos ito upang makialam sa ngalan ng mga kababayan. Nagkibit balikat sa tulong na hinihingi na kailangan. Ayon kay Pastor Masad na binanggit ko kanina, ang sabi niya dahil sa hirap at maraming problema roon na pinagdaraanan ng mga tao, sila ay tumutulong hindi lamang sa mga Kristiyano, ngunit sa lahat. Ang sabi niya, kailangan natin ang espiritu ni Kristo, hindi ang espiritu ng mga crusaders. Dahil ang mga crusaders, ang motibasyon nila ay karahasan, galit at paghihiganti. Ngunit, ang kailangan natin ay ang espiritu ni Kristo na ang motibasyon ay pag-ibig. Yan ang dapat magbigay ng kaibahan sa pananampalatayang Kristiyano upang tulungan ang lahat ng tao, anuman, ito man ay isang Muslim o isang Kristiyano man ang nasa harap nila. Ang mga alalahanin ni Jair ay hindi ang pagliligtas sa Israel mula sa sinuman. Sa halip, nagtatayo sila ng base ng kapangyarihan para sa kanilang sarili at sa kanyang mga anak. Kaya nga't meron siyang tinatawag na Habot Jair. Ito ay nayon ng tolda ni Jair dahil ang 30 anak niya ay may kanya-kanyang panunungkulan ng mga iba-ibang mga marahil mga villages na tinatawag. Tiyak na ang 30 anak na lalaki ay bunga ng maraming asawa. Tulad ni Gideon, ito'y maliban pa sa mga anak na babae na hindi binanggit sa ating talata. At sila'y nakasakay sa 30 asno, nagpapahayag ng kapangyarihan at kayamanan. Tandaan natin sa panahon na yon, ang mga hari ay nakasakay sa asno. Marahil ito yung katumbas na Bugatti Chiron na hinahabol ng ating custom sa panahong ito. Maalaala na ang asno rin ang sinakyan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Patunay ng kanyang pagkahari, hindi ayon sa pagtatalaga ng tao, kundi ng kanyang sarili bilang Diyos at Hari. Ito rin ay nagpapahiwatig ng hindi kahandaan ng taga-Gilead sa sakuna na sasapit sa kanila. Tandaan natin na pagkatapos nito, haharap sila sa sakuna kung saan sasakupin muli sila ng mga kalaban. Ang layaw ng mga anak ni Jair ay magiging maliit
o walang silbi kapag sumalakay ang mga anak ni Amon. Tayo'y namamangha sa Israel, lalo na sa ating napapanood, nababasa, nakikita, lalo na sa gerang ito na kanilang kinakaharap. Ang Israel ngayon, bihira nating makikita ang kombinasyon ng kasaganahan at ginhawa sa mga bansa. Kakaiba ang Israel. Kailangan nilang maging alerto dahil sa magkabilang kalaban. Dahil kung hindi sila maging alerto at marunong, ito ay magiging problema sa kaligtasan ng kanilang bansa. Posibleng malupig, posibleng patayin sila at lupigin ng mga kaaway. Kung kailangan ito ng Israel sa kanilang existence bilang isang bansa, lalo't higit kailangan ito ng Kristiyano. Kailangan nating ng lahat ng pagbabantay, pag-iingat sa ating buhay espiritual. Kaya ang hamon nito sa atin, mag-ingat na hindi mahulog sa panganib ng mapayapang pagkakampante dahil sa kasaganaan o kaginhawaan na nararanasan. Be careful not to fall into the danger of complacency due to the comfort and prosperity experienced or enjoyed. Ang pagkabulag sa sarili nilang pagpapala ay naging hadlang kay Jair upang hindi isaalang-alang ang spiritual nilang kaligtasan o pangangailangan. Nasihan sa mga pagpapagal at simulain ng mundo at iniwan ang mas mahalagang tungkulin para sa bayan ng Diyos. Sila ay niligtas ng Diyos upang magpatotoo sa mga bayan sa paligid nila kung sino si Yahweh. Ngunit, marahil ang paliwanag mo ay, hindi naman ako mayaman. Para sa mayayaman lang yung sinasabi mong pag-iingat na yan. O sa mga matagumpay tulad nila, sasabihin ko sa iyo, kaibigan o kapatid, ay nagkakamali ka. Ganito ang mga panganib na kinahuhulugan ng mga nagtatagumpay at maging ng mga nagnanais ang kinin ang tagumpay. Ngunit pilit sinasantabi o masahol, iniiwan ang mga spiritual na tungkulin at gawain. Pinapabayaan ang mga mahalagang bagay, ang iyong kaluluwa, ang mga pagtuturo ng salita ng Diyos upang abutin mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Alam natin, napakaraming mga pangako o babala sa Biblia patungkol dito. Nariyan na ang dakilang babala ng Marcos 8, talatang 36 at 37. Sinasabi roon, sapagkat ano ang pakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? Pwede mo bang kahit makamtan mo sa iyong pagsisikap, sa iyong pagpupunyagi, ang kayamanan na hangad mo, ngunit kung mapahamak ang iyong kaluluwa, pwede mo bang ipagpalit ang pangwalang hanggan sa temporal na pakinabang? Sa unang Timoteo 6, talatang 9, ganito ang sinasabi, ngunit ang nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Ngunit sasabihin mo uli, hindi naman yaman ang habol ko. Posibleng ambisyon, kapangyarihan, o maging relasyon. Ito ba ang iyong hinahabol kapalit ng iyong mas mahalagang bagay, ang iyong spiritual? Alam natin kung gaano kayaman si David, maging matagumpay ang kanyang panunungkulan. Ngunit alam din natin na sa kahulihan ng kanyang buhay, hindi niya ninais na ang Panginoon ay siya'y nakatira sa palasyo, ngunit hindi ninanais na ang Panginoon ay nakatira lamang sa isang dampa
Kaya ninais niya na magtayo ng panambahan ng Diyos kung saan grande. Ngunit hindi ito pinayagan ng Diyos dahil ang paglalaan na ito ay ibinigay sa kanyang anak na si Solomon. Ngunit mas labis o mas magandang halimbawa dito ang anak ng tao na ayon sa angkan ni David, ang Panginoong Hesus. Siya ay nandun na sa langit. Nasa lugar kung saan siya ay naroon na, ngunit siya ay bumaba sa lupa. Hindi upang mamuhay na may karangyaan. Siya ay bumaba sa lupa upang mamuhay na walang pagkakasala. Ganapin ang tungkulin at layunin ng Ama na siya ay mamatay sa krus para sa kaligtasan ng mga kasalanan katulad mo at ako. At upang tayo ay itaguyod sa ating patuloy na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya muli ito isang paanyaya sa mga makasalanang hindi pa o wala pa hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus. Dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay makakasumpong ng pagpapala dahil sa Ebanghelyo. At alam din natin na sa panahong ito, sa lumang tipan, paulit-ulit nagbibigay ang Panginoon ng paalala sa mga kanyang anak, sa mga Israelita. Sa Deuteronomy 8 verse 11, ito ang paulit-ulit o ito ang paalala sa bayan. Mag-ingat ka sa iyong sarili dahil baka makalimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Kailangan nilang palalahanan. Kailangan nila ng muling paalaala mula sa Diyos, mula sa kanyang mga propeta at mga tagapanguna upang hindi lumayo ang bayan ng Diyos. Ngunit ayon sa kwento o ayon sa ating pagkaalam, patuloy at paulit-ulit na nahuhulog ang bayan ng Israel. Sa kanyang pagpapaliwanag sa Deuteronomy 8 verse 11, si Peter Craigie, isang kilalang manunulat o theologian sa aklat ng Deuteronomy, ganito ang kanyang paliwanag. Ang tao ay dahil sa pressure sa kasulukuyan ay natutukso na limitahan ang kanyang pananaw at nahuhulog ang tao sa kanyang alam at sa kanyang naranasan. At bukod pa rito, ganito ang sinabi niya, when the immediate experience is one of security and tranquility, then the living memory of the reality of God fades and easily ceases to be the governing principle in life. Ang ibig sabihin, sa panahon ng kasiguraduhan at marahil kaginhawaan, ay nakakalimot ang tao. Kaya kailangang mapalalahanan tayo at tama na marahil maging maayos at maginhawang ating pamumuhay, ngunit nawa hindi tayo mahulog sa maling pagkaunawa at makontento na lang tayo na hindi nagiging maingat sa panahon ng kaginhawaan sa ating buhay. Kaya't wag kang mahulog sa pagsasarili sa panahon ng kaginhawaan. Bagkus, sa Diyos ka lamang magtiwala at aasa. We need to be dependent upon God, not independent, especially during times of relief o kaginhawaan sa ating buhay. At sa ating aawiting huling himno, ito ay may paalala o may panalangin. Ito dapat ang panalangin natin. Paglakad ko'y, sa ikatlong verse, paglakad ko'y alalayan, kailan may huwag pabayaan. Bawat hakbang ko'y gabayan, kalooban mo'y masundan, aking kaluluwa't laman, baguhin mo, Panginoon. Awitin po natin, ika'y pagkaibigin. Magwakas po tayo sa panalangin. Salamat dakilang Diyos sa inyong mga salita.
Salamat, Panginoon, sa iyong pagsasaayos ng iyong mga marunong na probidensya sa aming buhay. Merong panahon ng kaguluhan, subalit may panahon ng kapahingahan at kaginhawaan. Ngunit sa panahong maginhawa ay may mga tuksong laan sa mga hindi nag-iingat, sa mga hindi marunong na nagmamasid o tumitingin sa inyong salita. Salamat, O Diyos, bagamat ang Israel sa puntong ito ay patuloy na bumubulusok sa kanilang spiritual na kondisyon dahil sa kanilang pagsuway at pagtalikod sa iyo, pero nariyan kayo upang bigyan ng aral ang inyong bayan sa gitna ng kanilang hirap at pasakit. At ganoon din, Panginoon, na may mga ganitong panahon kami sa aming mga buhay dahil sa aming katigasan, dahil sa aming patuloy na pagkakasala sa iyo. Ngunit huwag kaming mahulog na sa pagkakasala at pagtalikod sa inyo sa panahon ng kaginhawaan, dahil tunay nga na napakabuti nyo. Hindi nyo kami iniiwan na kami tuluyang mawasak, at kaya't dapat magkaroon kami ng saloobin ng kagalakan at pasasalamat sa iyo, at bagkus panahon ng paglilingkod ng may katapatan sa inyo. Ngunit huwag kaming mag-isip na sa aming kasaganaan o kaayusan ng aming buhay ay walang panganib na dala ito. Huwag kaming makontento o mahulog sa isang mapayapang pagkakampante. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging maingat, matapat, patuloy na umaasa sa iyo at hindi umasa sa aming mga sarili dahil wala kaming kakayanan. Tulungan niyo po kami, kahabagan niyo po kami. Nawa ang aming mga buhay, ang aming buhay iglesia ay maging patotoo ng inyong kapangyarihan at ng inyong patuloy na pagkalinga sa inyong mga banal. Ingatan niyo po kami sa darating na mga araw. Tunay na ang mga katotohanan ito ay taglay namin sa aming paglakad sa bundong ito, sapagkat ito'y dalangin namin at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Parang kulungan. Yan ang deskripsyon o paglalarawan ng isang pastor. Ang pangalan si Pastor Hana Masad sa lugar ng Gaza. Siya ay pinuno o founder ng Christian Mission sa Gaza at dati siyang pastor ng Gaza Baptist Church. Marahil ayon sa ulat, iisa lang ang evangelical church sa Gaza at ito ang kanyang paliwanag sa kanyang nakita at karanasan sa lugar na iyon. Ito ay nag-umpisa doon pa lamang sa pag-uumpisa ng pagsakop ng Israel sa Gaza dahil sa hangarin nitong kunin ang kanilang mga hostages at upang bigyang paghihiganti at hustisya ang mga ginawa ng mga Hamas. At marahil hindi ko alam kung ganito ang kaisipan ng mga Israelita nung panahon na sila ay nasa panahon ng mga hukom nung panahon na yon. Bagamat sila idinala sa isang lupang pangako, subalit alam natin ang kwento sa aklat ng mga hukom na ang Israel ay dumaan ng sari-saring hirap, pag-uusig ng kanilang mga kalaban dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. At marahil sa mga ilang yugto na kanilang pinagdaanan bilang bayan ng Diyos ay ganito. Hindi sila makalabas, nandun sila sa lupang pangako, ngunit tila masalimuot ang kanilang sinapit. Ngunit alam natin na ang dahilan nito ay hindi sila naging tapat sa mga alituntunin, sa mga utos ng Diyos sa kanilang bayan. At sa ating patuloy na pag-aaral at pagtutunghay sa mga aklat ng mga hukom, nandito na tayo sa 10 kabanata kung saan sa gitna ng mga kaguluhan ay tila mayroong kaginhawaan ang bayan ng Israel sa mga
kanilang pinagdaan ng hirap dahil sa mga pinuno na hindi lamang mahihina, kundi hindi rin naging tapat sa kabila ng mga pagpapalang ito na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Kaya muli, titingnan natin ang isang yugtong ito at nawa makakuha tayo ng mga aral upang sa ating panahon, sa ating buhay bilang iglesia at mga mananampalataya ay magkaroon tayo ng kaliwanagan at karunungan sa ganitong mga kapanahunan. Muli, anyayahan ko kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanatang 10, 6 na talata ang ating titingnan o babasahin upang maintindihan natin at maunawaan natin ang ibig ituro ng Diyos sa ating kalagitnaan. Judges 10 verses 1 to 6. Mga Hukom, talata at Kabanatang 10, talatang 1 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ni Abimelech bumangon upang iligtas ang Israel si Tola, na anak ni Pua, na anak ni Dodo, na lalaking mula sa Isakar, at siya'y nanirahan sa Samir, sa lupaing maburol ng Ephraim. Siya'y naghukom sa Israel ng 23 taon, pagkatapos siya'y namatay at inilibing sa Samir. Pagkatapos niya'y bumangon si Jair na Gileadita na naghukom sa Israel ng 22 taon. Siya'y may 30 anak na lalaki na sumasakay sa 30 asno. At sila'y may 30 lungsod na tinatawag na Havot Jair hanggang sa araw na ito, na nasa lupain ng Gilead, at namatay si Jair at inilibing sa Kamon. Talatang 6, ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon. At naglingkod sa mga Baal kay Astarte, sa mga Diyos ng Syria, Sidon, Moab, at mga Amonita, at sa mga Diyos ng mga Filisteo. At pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. Yan po ang salita ng Diyos. At marahil hindi natin alam o hindi alam ng karamihan, ngunit ayon sa mga pagpapaliwanag ng mga ilang manunulat, may dalawang pagkikilala sa mga hukom. Meron tayong tinatawag na minor and major judges. Tulad ng mga sulat ng mga propeta, meron tayong minor at major prophets. Hindi ibig sabihin na mga mahihinang klase ang mga propetang ito o ang mga hukom na ito. Marahil pare-pareho ang kanilang ginawa. Ngunit ang paliwanag nito ay dahil mas maiksi yung nakasulat sa kanila. Konti ang ating alam o ang pagpapaliwanag ng nakasulat sa mga hukom na to at maging sa mga propeta. Ang minor judges ay hindi parte ng siklo ng pagbulusok, kung saan humirang ang Diyos ng mga major judges. Ang panahon ng mga minor judges ay nagbibigay ng ilang tagubilin sa pagitan ng mga panunungkulan ng major judges. At marahil yung unang nakita natin dito sa mga minor judges o napagdaanan natin ay si Shamgar. Ngayon, dalawang minor judges na tinatawag ang binigyang daan ng may akda sa gitna ng dalawang major judges na si Gideon o si Jerubbaal at si Jephthah. Ngunit kapansin-pansin na sa gitna ng magulo at masalimuot na yugto ni Gideon, yung ating nakaraang mga pinag-aralan, at Jephthah ang susunod, isang matahimik at mapayapang panunungkulan ang paglalarawan ng may akda ayon sa pagtawag kay Tola at Jair. At binanggit sa atin dito, ito ay sa loob ng 45 taon na maayos at katahimikan. Tila maayos ang takbo ng bayan, ngunit hindi ito umabot ng 50 taon, kung saan pinagdiriwang dito yung tinatawag na Jubilee, communal rest. Ngunit ganitong mga panahon ay laan ng Diyos ayon sa kanyang probidensya
para sa kapahingahan ng kanyang bayan dahil sa kanyang habag. Ito ay inilagay ng maakda upang ipakita sa atin na sa gitna ng masalimuot na pinagdaraanan ng Israel dahil sa kanilang katigasan ng ulo at pagkakasala, merong kapahingahan. Nilaan ang Diyos para sa kanyang bayan. Kaya ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa ating kalagitnaan. Sa gitna ng kaguluhan ng buhay, ang Diyos ay nagbibigay ng kaginhawaan para sa kanyang bayan, buhat sa kanyang kahabagan ayon sa tipan. Amidst life's turmoil, God providentially grants times of relief for His people out of His covenant mercies. Sa gitna ng kaguluhan ng buhay, ang Diyos ay nagbibigay ng kaginhawaan para sa kanyang bayan, buhat sa kanyang kahabagan ayon sa tipan. Ang mga panahon ng kaginhawaan ay ayon sa probidensyang pagsasaayos ng Diyos sa kabila ng paulit-ulit na pagtalikod ng Israel o ng kanyang bayan. Ang kagandahang loob ng Diyos ay marapat na unawain natin sa isang marunong na paraan. Itinuturo sa pamamagitan ng dalawang hukom na ito ang dalawang katotohanan upang sa panahon ng kaginhawaan maging maingat tayo. Maging maingat tayo magkaroon ng balansing pagtitimbang. Dito titingnan natin isang positibo at isang negatibong aral. At ganito ang dalawang bagay na gusto kong tingnan natin. Magalak sa kaginhawaan mula sa ganap na pagkawatak-watak o pagkawasak, rejoice in relief from total disintegration or destruction. At pangalawa, mag-ingat sa panganib ng mapayapang pagkakampante. Beware of the danger of peaceful complacency. Dalawang bagay ang titingnan natin. Una, magalak sa kaginhawaan mula sa ganap na pagkawatak-watak o pagkawasak. Limitado ang impormasyon na binigay sa atin mula kay Tola. Ninuno, angkan, tirahan, haba ng panunungkulan at lugar ng kanyang kamatayan lamang ang ating nabasa. At ang buhay ay at dito pinakita rin sa atin, ang buhay ay nagpatuloy ng maayos para sa hukom na ito. Para bang walang pagpapaliwanag sa mga nangyari, walang labis na kagalakan, kabalisaan o maging tagumpay ang ating nabasa. Ngunit merong susi sa bahagi ng salitang ito na ating marahil pwedeng kunan ng pansin. Ang una o pangbungad na binanggit diyan ay pagkatapos ni Abimelech. Ibig sabihin, nagbigay ng kaginhawaan ang Diyos sa Israel pagkatapos sa masalimuot na panunungkulan ni Abimelech na anak ni Gideon o ni Jerubbaal. Ang dahilan? Upang iligtas ang Israel. Walang kaaway o walang mga api ang binanggit. Ang salita ay nagpapaalala sa ng mga salitang ito ay nagpapaalala rin sa atin sa nakalipas na pag-aaral natin patungkol kay Deborah. Sa kabanatang 4, talatang 4 hanggang 5, kung saan sa panahon na yon ay naging magulo rin ang Israel. Ngunit dahil kay Deborah at ngayon kay Tola, ito ay nagbibigay ng matatag na pangangasiwa. Sa makatuwid, iniligtas sa pagkawatak-watak o pagkawasak ang bayan ng Diyos. Anong matututunan natin? Ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang bayan mula sa pagkawatak-watak o pagkawasak ay mula sa biyayang habag ayon sa tipan. God grants preservation of His people from disintegration or destruction out of His gracious covenant mercy. Tiyak na matindi ang kaguluhan at kasamaan mula sa 3 taong panunungkulan ni Abimelech. 3 taon na madilim, mapinsala, at mapanganib na yugto sa kanilang kasaysayan. Marahil sa mga tao naroon sa panahon na yon, hindi nila makakalimutan ang hirap na pinagdaanan nila. Parang 3 dekada ang katumbas ng hirap at pasakit, di ba? Pag dumaraan tayo, parang sinasabi natin, pinagdaanan ng bagyo. Parang sinasabi natin, total devastation.
Muling pagtatayo at pagtataguyod ng mga institusyon at relasyon na nawasak dahil sa kasalanan at kaguluhan. Ngunit, ang kaginhawaan na nakamtan ng Israel ay hindi dahil sila'y karapat-dapat o naging isang mabuting bayan, kundi isang sukatan ito ng kabutihan ng Diyos para sa kanyang piniling bayan. Alam natin na hindi karapat-dapat ang Israel para nito. Alalahanin natin na ang kwento ng aklat ng mga hukom ay hindi patungkol sa isang bayan na tapat at masigasig na tumutupad sa kanyang tipan, sa kanyang Diyos. Ito'y di naging matapat sa pagsunod ng mga utos at tagubilin bilang mga pinaburan ng Diyos. Ang katotohanan ay tuwing sila'y iniahon ng Diyos mula sa pag-uusig at pananakop ng mga kaaway, sandali lang itong susunod. Ngunit muling babagsak sa mas malalim na pagkalubog ng pagkakasala. Di ba ito yung tinatawag natin ng siklo ng pagbulusok ng bayan na ito. Hindi lang ito isang ordinaryong paulit-ulit, kundi pabagsak ng pabagsak. Hindi ito sa pagtino ng bayan. Kaya sa gayon, mabilis nating kinukundina ang Israel sa pagkakasala nito. Di ba? Una nating maisip o una nating maging tugon ay dapat lang sa Israel ang kanilang pinagdaanan. Kaya lang sa gayong dahilan, mabilis din nating kinukundina ang kapatid na nagkasala. Minsan, mas masahol pa tayo sa pagtuligsa, sa paghamak o pagkundina kaysa sa Diyos. Tandaan natin, ikaw at ako ay kinahabagan, binangon at inaakay ng Diyos tulad ng Israel ayon sa pag-ibig at katapatan niya sa tipan. Hindi rin tayo lubos na kaibig-ibig ng Diyos, ngunit ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang tipan sa atin, tayo ay patuloy na inaakay ng Diyos upang tayo ituwid at patuloy na mamuhay para sa Kanya. Sa ating panahon muli, nandiyan na naman ang debate ng mga kongresista at senado patungkol sa pag-amyenda ng konstitusyon at talagang maaanghang ang batuhan ng mga akusasyon ng dalawang kapulungang ito. At masasabi ng iba ay hindi na yata nila ipinapamuhay yung interparliamentary courtesy sa Kongreso. At may paghahamak marahil sa bawat bahagi ng ating Kongreso. At dahil marahil ang dahilan nito ay wala silang tiwala sa isa't isa. So anumang ang kanilang gustong isulong upang i-amyenda ang ating konstitusyon. Ngunit hindi natin pwedeng akusahan ang ating Diyos ng hindi at pagdudahan siya sa kanyang mga hangarin dahil ang hangad ng Diyos ay kabutihan para sa kanyang bayan. Hindi niya hangad ang ating kasiraan, hangad niya na mapabuti tayo sa kanyang mga hangarin. Kaya ang hamon nito sa atin, nawa ang kaginhawaan mula sa pagkawatak-watak o pagkawasak ay magdulot ng kagalakan at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. May the relief from disintegration or destruction bring joy and trust in God's faithfulness. Na si Tola ay mula sa angkan ni Isakar. At sa buong aklat ng mga hukom, iilang beses lang binanggit o 3 beses lang binanggit ang angkan ni Isakar. Bukod dito, ito ay binanggit sa awit ni Deborah at Barak sa kabanatang 5 at talatang 15. At ganito ang sinabi, ang mga pinuno sa Isakar ay dumating na kasama si Deborah at ang Isakar ay tapat kay Barak. Ibig sabihin nito, sila ay naging kabilang sa mga angkan na tumugon sa panawagan ng pagtulong
sa paglaban ng kaaway. Iilan sila sa mga angkan o lipi na tumugon sa panawagan. Katapatan ang pangunahing katangian ng angkan na ito. Ang kanilang katapatan ay nagbunga ng mga papalang nakamtan mula sa kamay ng Diyos ayon sa kanyang mabuting kalooban at handa silang maglingkod ng may kagalakan sa Diyos. Nawa, ang nag-iingat na biyaya ng Diyos ay umakay sa atin sa masaya at tapat ng paglilingkod sa Kanya. Saan pa natin makikita ang pagpapaliwanag kung ano yung paano natin makilala ang lipi ng Isakar? Sa unang Kronika 12, talatang 32, ganito ang patotoo ng lipi ng Isakar ayon sa talatang ito. Sa mga anak ni Isakar na nakakaunawa ng mga panahon upang malaman kung ano ang nararapat gawin ng Israel. Sa puntong ito, may pagtatalaga o itatalaga si David bilang hari at ang lipi ni Isakar ay isa sa tumugon. Sa kanilang karunungan, sa kanilang pagkaunawa sa panahong iyon, sila ay tumulong at nagpasakop sa panunungkulan ni David. Marunong na pagkaunawa sa mga panahon ng Diyos. Sila'y alerto at handang maglingkod, sensitibo sa gawain ng Diyos at sa mga pangangailangan nito. Ngunit, anong ibig sabihin sa pangalan ni Tola? Kakaiba ang ibig sabihin ng pangalan niya. Ang pangalan niya ay ibig sabihin ay worm or uod. Ngunit, ang binanggit kanina sa ating una pagbasa, ito ay nagbanggit ang may akda ng pagkatapos ni Abimelech. Ang ibig sabihin ng may akda, inaanyayahan ng may akda ang mambabasa na bigyang kahulugan ang hamak na taong ito sa likuran ng mapaghangad at mapagpanggap na anak ni Gideon o Jerubbaal. Si Tola ay tahimik na naglingkod sa bayan at siya naging pagpapala sa Israel sa panahon na yon. Ganito din ang pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan. Ito rin ang pangalan na binigay ng Diyos kay Jacob sa Isaiah 41, talatang 14. Ganito ang sinasabi, "Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob." Ano ba ang uod? Mahina? Mabagal? Walang kakayanan? Yan ang description ng mga anak ng Diyos. Subalit, ano ang pangako ng Diyos sa kahinaan ng kanyang bayan sa karugtong na talatang ito, talatang 14 sa Isaiah 41, "At kayong mga lalaki ng Israel, aking tutulungan ko, sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel." Anong sinasabi ng Panginoon sa pangyayaring ito o sa pagpapaliwanag niya kay Jacob bilang uod? Ang sinasabi niya na tinitiyak ko sa inyo na ako ang iyong kalakasan, gabay, bantay at kaligtasan. Ito ang pagtitiyak ng Diyos para sa kanyang bayan na inibig. Ngunit itong uod din ang paglalarawan kay Kristo. Ayon sa mga awit ni David, 22, talatang 6, "Ngunit ako'y uod at hindi tao. Inukot siya ng mga tao at hinahamak ng bayan." Ito ay paglalarawan ng kamatayan ni Jesus sa krus ayon sa interpretasyon ng mga New Testament writers. At ganito ang ginawa ng Diyos sa atin. Tayo na hindi karapat-dapat ay inibig. Kaya ang isang makasalanan na walang katiyakan sa kanyang buhay, na nasa ilalim ng puot ng Diyos, ay merong pag-asa ng kaligtasan dahil sa Panginoong Hesus, na siya ang uod na pinako sa krus para sa kaligtasan. At maging sa ating mga anak ng Diyos,
Ang pag-asa natin ay ang patuloy na pag-iingat, gabay at proteksyon ng Diyos sa kabila ng ating pagkakasala. Ngunit marahil ang dahilan kaya hindi natin lubos na uunawaan o lubos tayong nagtitiwala ay dahil hindi natin gaano kakilala ang ating Diyos. At yan ang nakakalungkot sa mga tinatawag na Kristiyano o sa ilang mga Kristiyano, hindi nila kilala ang Diyos nila at ang anak ng Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Si A.W. Tozer, ayon sa kanyang aklat Knowledge of the Holy, ganito ang sinasabi: it is impossible to keep our moral practices, our outward attitudes right, while our idea of God is erroneous and inadequate. Ibig sabihin, kung mali ang iyong pagkaunawa sa iyong Diyos o may kakulangan o hindi sapat, natural. Ganon ang magiging reaksyon mo. Wala kang marahil na pagtitiwala o ikaw ay madaling maligalig dahil sa mga hamon at pagsubok at lalo na ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ito nawa ang maging paalala sa atin na magalak tayo sa ginhawaan dahil ito ay pabor ng Diyos sa atin upang hindi tayo mawasak at hindi tayo tuluyang masira. Ngunit pangalawa, mag-ingat sa panganib ng mapayapang pagkakampante. Beware of the danger of peaceful complacency. Limitado din ang impormasyon mula kay Jair. Ang sinabi rito ay siya mula sa Gilead, isang silangang bahagi ng Jordan, at binanggit ang panunungkulan at lugar ng kanyang kamatayan. Ngunit marahil may alam tayong mas kakaunting may lamang ito dahil binanggit dito ang 30 anak na lalaki na nakasakay sa 30 asno at 3 lungsod na pinamumunuan nito. Bukod sa mapayapa ang panahong ito, pinapakita rito na may akda ang kapangyarihan, kayamanan at malawak na impluwensya nito sa buong Havot Jair. Subalit sa yugto na ito, ang yugto na ito ay nagbibigay daan sa kasunod na yugto ng pagtalikod ng bayan ng Diyos. Yun ang binasa natin sa talatang 6. At kung babasahin ninyo sa susunod na mga talata, makikita natin ang galit at puot ng Diyos dahil sa bayang ito. Dahil sa kasunod na yugto ay ang pagtalikod ng bayan ng Diyos pagkatapos ng 45 taon na kaginhawaan. Sa kabila na maayos na panahon at masaganang pamumuhay, tila mapanganib ang naging resulta sa kasunod na yugto. Ito ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig o binibigyan tayo ng pahiwatig ng may akda. Ang mga panahon ng kaginhawaan o kasaganaan ay may panganib na naglalagay sa bayan ng Diyos sa mapayapang pagkakampante. Times of comfort and prosperity are dangers that puts God's people into peaceful complacency. Muli, ayon sa awit ni Deborah at Barak sa Kabanata 5, talatang 17, ganito ang paglalarawan nito sa reaksyon ng Gilead sa panawagan ng pagtulong laban sa kaaway. Ang sabi riyan, ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Jordan. Anong ibig sabihin nito? Nung nanatili sila sa kabila ng Jordan, hindi sila tumugon sa panawagan. Kung saan may pinakamataas na papuri sa lipi ni Isakar, pagkundina naman sa mga lipi na nakatira sa Gilead. Hindi kumilos ito upang makialam sa ngalan ng mga kababayan. Nagkibit balikat sa tulong na hinihingi na kailangan. Ayon kay Pastor Masad na binanggit ko kanina, ang sabi niya dahil sa hirap at maraming problema roon,
na pinagdaraanan ng mga tao. Sila ay tumutulong, hindi lamang sa mga Kristiyano, ngunit sa lahat. Ang sabi niya, kailangan natin ang Espiritu ni Kristo, hindi ang espiritu ng mga crusaders. Dahil ang mga crusaders, ang motibasyon nila ay karahasan, galit at paghihiganti. Ngunit, ang kailangan natin ay ang Espiritu ni Kristo na ang motibasyon ay pag-ibig. Yan ang dapat magbigay ng kaibahan sa pananampalatayang Kristiyano upang tulungan ang lahat ng tao. Ano man, ito man ay isang Muslim o isang Kristiyano man ang nasa harap nila. Ang mga alalahanin ni Jair ay hindi ang pagliligtas sa Israel mula sa sinuman. Sa halip, nagtatayo sila ng base ng kapangyarihan para sa kanilang sarili at sa kanyang mga anak. Kaya nga't meron siyang tinatawag na Habot Jair. Ito ay nayon ng tolda ni Jair dahil ang 30 anak niya ay may kanya-kanyang panunungkulan ng mga iba-ibang mga marahil mga villages na tinatawag. Tiyak na ang 30 anak na lalaki ay bunga ng maraming asawa. Tulad ni Gideon, ito'y maliban pa sa mga anak na babae na hindi binanggit sa ating talata. At sila'y nakasakay sa 30 asno, nagpapahayag ng kapangyarihan at kayamanan. Tandaan natin sa panahon na yon, sa panahon na yon, ang mga hari ay nakasakay sa asno. Marahil ito yung katumbas na Bugatti Chiron na hinahabol ng ating custom sa panahong ito. Maalaala na ang asno rin ang sinakyan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Patunay ng kanyang pagkahari, hindi ayon sa pagtatalaga ng tao, kundi ng kanyang sarili bilang Diyos at hari. Ito rin ay nagpapahiwatig ng hindi kahandaan ng taga-Gilead sa sakuna na sasapit sa kanila. Tandaan natin na pagkatapos nito, haharap sila sa sakuna kung saan sasakupin muli sila ng mga kalaban. Ang layaw ng mga anak ni Jair ay magiging maliit o walang silbi kapag sumalakay ang mga anak ni Amon. Tayo'y namamangha sa Israel, lalo na sa ating napapanood, nababasa, nakikita, lalo na sa gerang ito na kanilang kinakaharap. Ang Israel ngayon, bihira nating makikita ang kombinasyon ng kasaganahan at ginhawa sa mga bansa. Kakaiba ang Israel. Kailangan nilang maging alerto dahil sa magkabilang kalaban. Dahil kung hindi sila maging alerto at marunong, ito ay magiging problema sa kaligtasan ng kanilang bansa. Posibleng malupig, posibleng patayin sila at lupigin ng mga kaaway. Kung kailangan ito ng Israel sa kanilang existence bilang isang bansa, lalo't higit kailangan ito ng Kristiyano. Kailangan nating ng lahat ng pagbabantay, pag-iingat sa ating buhay espiritual. Kaya ang hamon nito sa atin, mag-ingat na hindi mahulog sa panganib ng mapayapang pagkakampante dahil sa kasaganaan o kaginhawaan na nararanasan. Be careful not to fall into the danger of complacency due to the comfort and prosperity experienced or enjoyed. Ang pagkabulag sa sarili nilang pagpapala ay naging hadlang kay Jair upang hindi isaalang-alang ang spiritual nilang kaligtasan o pangangailangan. Nasihan sa mga pagpapagal at simulain ng mundo at iniwan ang mas mahalagang tungkulin para sa bayan ng Diyos. Sila ay niligtas ng Diyos upang magpatotoo sa mga bayan sa paligid nila kung sino si Yahweh. Ngunit, marahil ang paliwanag
Ang paliwanag mo ay, hindi naman ako mayaman. Para sa mayayaman lang yung sinasabi mong pag-iingat na yan. O sa mga matagumpay tulad nila. Sasabihin ko sa iyo, kaibigan o kapatid, ay nagkakamali ka. Ganito ang mga panganib na kinahuhulugan ng mga nagtatagumpay at maging ng mga nagnanais ang kinin ang tagumpay. Ngunit pilit sinasantabi o masahol, iniiwan ang mga spiritual na tungkulin at gawain. Pinapabayaan ang mga mahalagang bagay, ang iyong kaluluwa, ang mga pagtuturo ng salita ng Diyos upang abutin mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Alam natin, napakaraming mga pangako o babala sa Biblia patungkol dito. Nariyan na ang dakilang babala ng Marcos 8, talatang 36 at 37. Sinasabi roon, sapagkat ano ang pakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? Pwede mo bang kahit makamtan mo sa iyong pagsisikap, sa iyong pagpupunyagi, ang kayamanan na hangad mo, ngunit kung mapahamak ang iyong kaluluwa, pwede mo bang ipagpalit ang pangwalang hanggan sa temporal na pakinabang? Sa unang Timoteo 6, talatang 9, ganito ang sinasabi, ngunit ang nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Ngunit, sasabihin mo uli, hindi naman yaman ang habol ko. Posibleng ambisyon, kapangyarihan, o maging relasyon. Ito ba ang iyong hinahabol kapalit ng iyong mas mahalagang bagay, ang iyong spiritual? Alam natin kung gaano kayaman si David, maging matagumpay ang kanyang panunungkulan. Ngunit alam din natin na sa kahulihan ng kanyang buhay, hindi niya ninais na ang Panginoon ay siya'y nakatira sa palasyo, ngunit hindi ninanais na ang Panginoon ay nakatira lamang sa isang dampa. Kaya ninais niya na magtayo ng panambahan ng Diyos kung saan grande. Ngunit hindi ito pinayagan ng Diyos. Dahil ang paglalaan na ito ay ibinigay sa kanyang anak na si Solomon. Ngunit mas labis o mas magandang halimbawa dito ang anak ng tao na ayon sa angkan ni David, ang Panginoong Hesus. Siya ay nandun na sa langit. Nasa lugar kung saan siya ay naroon na, ngunit siya ay bumaba sa lupa. Hindi upang mamuhay na may karangyaan, siya ay bumaba sa lupa upang mamuhay na walang pagkakasala, ganapin ang tungkulin at layunin ng Ama na siya ay mamatay sa krus para sa kaligtasan ng mga kasalanan katulad mo at ako. At upang tayo ay itaguyod sa ating patuloy na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya muli ito isang paanyaya sa mga makasalanang hindi pa o wala pa hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus. Dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay makakasumpong ng pagpapala dahil sa Ebanghelyo. At alam din natin na sa panahong ito, sa lumang tipan, paulit-ulit nagbibigay ang Panginoon ng paalala sa mga kanyang anak, sa mga Israelita. Sa Deuteronomy 8 verse 11, ito ang paulit-ulit o ito ang paalala sa bayan. Mag-ingat ka sa iyong sarili dahil baka makalimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Kailangan nilang palalahanan. Kailangan nila ng muling paalaala mula sa Diyos, mula sa kanyang mga propeta at mga tagapanguna upang hindi lumayo ang bayan ng Diyos.
Ngunit ayon sa kwento o ayon sa ating pagkaalam, patuloy at paulit-ulit na nahuhulog ang bayan ng Israel. Sa kanyang pagpapaliwanag sa Deuteronomy 8 verse 11, si Peter Craigie, isang kilalang manunulat o theologian sa aklat ng Deuteronomy, ganito ang kanyang paliwanag. Ang tao ay dahil sa pressure sa kasalukuyan ay natutukso na na limitahan ang kanyang pananaw at nahuhulog ang tao sa kanyang alam at sa kanyang naranasan. At bukod pa rito, ganito ang sinabi niya, when the immediate experience is one of security and tranquility, then the living memory of the reality of God fades and easily ceases to be the governing principle in life. Ang ibig sabihin, sa panahon ng kasiguraduhan at marahil kaginhawaan, ay nakakalimot ang tao. Kaya kailangang mapaalalahanan tayo at tama na marahil maging maayos at maginhawang ating pamumuhay, ngunit nawa hindi tayo mahulog sa maling pagkaunawa at makontento na lang tayo na hindi nagiging maingat sa panahon ng kaginhawaan sa ating buhay. Kaya't wag kang mahulog sa pagsasarili sa panahon ng kaginhawaan. Bagkus sa Diyos ka lamang magtiwala at aasa. We need to be dependent upon God, not independent, especially during times of relief o kaginhawaan sa ating buhay. At sa ating aawiting huling himno, ito ay may paalala o may panalangin. Ito dapat ang panalangin natin. Paglakad ko'y, sa ikatlong verse, paglakad ko'y alalayan, kailan may huwag pabayaan. Bawat hakbang ko'y gabayan, kalooban mo'y masundan, aking kaluluwa't laman, baguhin mo, Panginoon. Awitin po natin, ika'y pagkaibigin. Magwakas po tayo sa panalangin. Salamat dakilang Diyos sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsasaayos ng inyong mga marunong na probidensya sa aming buhay. Merong panahon ng kaguluhan, subalit may panahon ng kapahingahan at kaginhawaan. Ngunit sa panahong maginhawa ay may mga tuksong laan sa mga hindi nag-iingat, sa mga hindi marunong na nagmamasid o tumitingin sa inyong salita. Salamat o Diyos, bagamat ang Israel sa puntong ito ay patuloy na bubulusok sa kanilang spiritual na kondisyon dahil sa kanilang pagsuway at pagtalikod sa iyo, pero nariyan kayo upang bigyan ng aral ang inyong bayan sa gitna ng kanilang hirap at pasakit. At ganoon din, Panginoon, na may mga ganitong panahon kami sa aming mga buhay dahil sa aming katigasan, dahil sa aming patuloy na pagkakasala sa iyo. Ngunit huwag kaming mahulog na sa pagkakasala at pagtalikod sa inyo sa panahon ng kaginhawaan. Dahil tunay nga na napakabuti nyo. Hindi nyo kami iniiwan na kami tuluyang mawasak. At kaya't dapat magkaroon kami ng saloobin ng kagalakan at pasasalamat sa iyo. At bagkus panahon ng paglilingkod ng may katapatan sa inyo. Ngunit huwag kaming mag-isip na sa aming kasaganaan o kaayusan ng aming buhay ay walang panganib na dala ito. Huwag kaming makontento o mahulog sa isang mapayapang pagkakampante. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging maingat, matapat, patuloy na umaasa sa iyo at hindi umasa sa aming mga sarili dahil wala kaming kakayanan. Tulungan niyo po kami. Kahabagan niyo po kami.
Nawa ang aming mga buhay, ang aming buhay iglesia ay maging patotoo ng inyong kapangyarihan at ng inyong patuloy na pagkalinga sa inyong mga banal. Ingatan niyo po kami sa darating na mga araw. Tunay na ang mga katotohanan ito ay taglay namin sa aming paglakad sa bundong ito, sapagkat ito'y dalangin namin at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.